Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Our topic for tonight, all secret in earth and men known to God. The God is this, it is our Lord Jesus Christ. Yun po our topic for tonight. Ang nakakaalam ng lihim ng tao at ang mundo ay ang Diyos. Ang Diyos na yon, ang Panginoong Yesus. It is our topic for tonight. Ayun po. Ayun po yung topic natin. Ang lihim ng mundo at ng mga tao, ang Diyos po nakakaalam. Ang Diyos pong iyon, ang Panginoong Yesus. It is our topic for tonight. Yun po yung ating topic. Alam niyo sa Tagalog po. In English, all secret of the earth and men known to God. The God is this, is our Lord Jesus Christ. Ayun po yung ating topic. Ganun. Kasi maraming naliligaw sa aral ng Diyos. Sabi nila, tao raw ang Panginoong Yesus. Hindi po taong Panginoong Yesus, Diyos po yun. Kasi siya po nakakaalam ng sikreto ng tao at sikreto ng mundo. Ganun po. Wala pong taong makakagawa nun. Yung sikreto ng mundo at saka sikreto ng tao, Diyos lang po nakakaalam nun. Yun po yung Panginoong Yesus. Kasi siya po yung nag-aalaga ng mga tupa, ng mga tao. At saka yung espiritu niya, tatahan po sa tao, ganun po. O meron bang tao na kayang tumahan yung espiritu sa buong mundo? Hindi po tao yung ganun, yung espiritu ng tao tatahan sa tao. Kasi yung tao, pag namatay, babalik na espiritu niya sa Diyos. Pero yung Panginoong Yesus hindi. Kaya niyang bigyan ng espiritu yung lahat ng mga tao sa buong mundo para magkaroon ng eternal life. Hindi po tao yun. Si Satanas nga, kaya niya ring pumasok sa tao, di ba? O lalo pa yung Panginoong Yesus. Ganun po. Kaya hindi po tao yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Si Satanas nga, nakipantay sa Diyos, di ba? Itinapon sa langit. Pero ang ating Panginoong Yesus, nakipantay sa Diyos, tinaas pa siya. Mataas pa sa langit. Ganun. Kaya hindi po tao yun. Kasi pag nagmataas ka sa Diyos, pumantay ka, tatapong ka niya, di ba? Tatapong ka sa impyerno. Satanas nga, nakipagpantay, tinapon. Ating Panginoong Yesus, nakipantay, kasi nga, Diyos yung anak niya. Diyos ang ating Panginoong Yesus. Iisa sila ng pagka-Diyos. Ganun po. Kaya pagka yung Yesus mo, tao, sa church nyo, hindi po sa Diyos yung ganyang religion. Kailangan, baguhin nyo na yung religion nyo, o kaya baguhin nyo na yung aral nyo, o para maging sa Diyos kayo, ganun. Kung di kayo magbabago ng aral, kay Satanas yan, yung ganyang ang Panginoong Yesus mo tao, ganun. Hindi po ganun. Sabi nga sila mang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Dapat baguhin niyo yung aral niyo para maging sa tunay kayong sa Diyos. Kasi ang Diyos natin, iisa sila, pero mag-ama po yun. Diyos po yung ating Panginoong Yesus, kasi siya, alam niya yung sikreto ng mundo, alam niya yung sikreto ng tao. Wala naman tao makakaalam ng sikreto ng mundo, di ba? Wala rin makakaalam ng sikreto ng tao, kundi ang Diyos lang, sabi ng banal na kasulatan. May tao bang ganon? Alam niya yung sikreto ng lahat ng mga tao, yung lihim ng tao? Hindi po tao yun. Kasi nga, Panginoong Yesus, nakipantay sa Diyos, tinaas pa siya lalo. Pero ang si Satanas, nakipantay, tinapon sa langit, di ba? Kaya hindi po taong Panginoong Yesus, Diyos po yun. Tinaas pa siya kaysa sa mga langit. Ito, basahin ko sa inyo rito sa walang sala, walang dungis, naiwalay sa mga makasalanan. At ginawang lalong mataas
tinaas pa siya lalo. Kasi yung diablo nagmataas, hindi, di ba, hindi tinapon siya sa langit. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito. Sa Hebreo 7:26. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdote, banal, walang sala, walang dungis, na iwalay sa mga makasalanan. At ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Kita nyo nga, ginawa pa siyang mataas kaysa sa mga langit. Kasi nga, ang ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Diba, nagmataas siya, kaya nga siya binato ng mga Hudyo Nagpapakunwari kang Diyos na bagamat ikaw ay tao. Kasi nga Diyos siya, hindi naman siya nagkunwaring tao, di ba? Diyos po yun. Ang buhay na walang hanggan, binigay na ng Diyos sa atin yan. Yun sa kanyang anak. Kailangan, tama yung aral mo, yung church mo, tama. Para yung buhay na walang hanggan naroroon. Pero kung tao ang Panginoong Yesus mo, wala po rin yung buhay na walang hanggan. Sabi nga, ang kumaila sa akin, ikakaila ko rin sila sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Di ba? Sabi ng Diyos dito, kailangan yung Panginoong Yesus mo, Diyos, hindi tao. Kasi Diyos naman talaga ang Panginoong Yesus Wala pong tao na may kakayahan ng Espiritu makapagbigay sa buong mundo ng kanyang Espiritu. Wala po nun. Wala pong kakayahan ng tao na magligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang kakayahan ng tao na di ba, na yung espiritu niya tataan sa tao sa buong mundo. Wala po nun. Diyos lang po ang gumagawa nun. Yung mga bagay hindi kayang gawin ng tao, Diyos po ang gumagawa. Kailangan baguhin niyo na yung aral niyo kasi Diyos naman talaga ang ating Panginoong Yesus Ito ang sabi ng banal na kasulatan, Pagka Diyos ang Panginoong Yesus mo, nandun yung buhay na walang hanggan. Pagka tao, wala po doon yung buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Sa unang 1:5-11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang di kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kayo naroonan ng buhay. Kita nyo nga, pag yung Panginoong Yesus sa inyo, Diyos, andun yung buhay. Pagka yung tao, wala dun yung buhay. Sa kamatayan po yun, sa impyerno. Kasi nga, ang ating Panginoong Yesus, nagkatawang tao lang yan. Hindi naman siya tao, di ba? Hindi taong Panginoong Yesus, nagkatawang tao lang. Ito pong sabi sa Galatia, ay sa 1, sabi rito ng Diyos, dito po sa unang 1. Sa unang 1:2-23. Sabi rito, pag pinahayag mo ang Panginoong Yesus na Diyos, nandoon yung Espiritu ng Diyos. Pagka hindi, wala yon. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa unang 1:23, ang sino mang tumatanggi sa anak, ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak, sumasa kanya naman ang ama. Yung tumatanggi na siya ay hindi Diyos, wala po yung Holy Spirit doon. Spirit of the devil po yun yung ganun. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo muli. Ang sino mang tumatanggi sa anak, ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak, sumasa kanya naman ang ama. Pinahayag mo ang Panginoong Yesus na Diyos, sumasayo naman yung ama nun. Ganun po yun. Pinahayag mo tao, anak ng ama, tapos sabi mo tao, mali pong aral yun. Wala po rin yung buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Yesus mo tao, ito pong sabi sa unang 1 pa rin, 4:14. At nakita natin at sinasaksiyan na sinugo ng ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag ni si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya'y sa Diyos.
pinahayag mo siya na anak ng Diyos, o kasi nga, pagka anak ng Diyos, Diyos yun, hindi po yung tao. Nagkatawan tao lang po ang Panginoong Yesus. At basahin ko sa inyong muli. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. O yun po yung pinahayag mo siya ang Diyos, o yung ano yun, yung nananahan sa yung Diyos. Pinahayag mo siya tao, o wala dun yung Holy Spirit, wala po dun yung Ama. Kasi Diyos po yung ating Panginoong Yesus. Nagkatawan tao lang siya o nag-anyong laman. Sabi ng banal na kasulatan. O dito basahin ko sa inyo. Dito po sa Roma 8:3. Nag-anyong laman lang siya. Dito po sa sa Roma 8:3. Nag-anyong laman lang ang Panginoong Yesus dito po sa may Roma. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin. At dahil sa kasalanan, hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Ayun, nag-anyong laman sa larin ang Panginoong Yesus, sabi rito. Doon naman sa may 1, di ba, nagkatawan tao ang berbo, sabi ron. Basahin ko sa inyo. Nagkatawan tao lang ang Panginoong Yesus. Kasi nga, tagalangit ang Panginoong Yesus, hindi naman siya tagalupa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito sa sa 1:1 tapos 14. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Yung berbo Diyos, at nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nag-anyong laman lang siya, nagkatawan tao. Diyos po yung ating Panginoong Yesus. Sinugo sa ating mga puso. Sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan. Pwede bang manahan yung tao sa puso? Di ba hindi? Diyos lang po yung may kakayahan na tumahan sa puso ng tao. Wala pong kakayahan ng tao na tumahan sa puso ng tao, kundi ang Diyos lang. Si Satanas nga, di ba, kayang tumahan sa puso ng tao, di ba? Lalo na yung anak ng Ama, ang Panginoong Yesus. Kasi Diyos siya na anak ng Ama. Ito sabi ng banal na kasulatan, Sinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Galatia 4:4 hanggang 6. Datapot nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak sapagkat kayo mga anak ng Diyos. Ang Espiritu ng kanyang anak sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Sinugo ng Diyos yung Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, sabi rito. Meron bang ganon? Yung Espiritu ng Panginoong Yesus tatahan sa puso ng lahat ng tao sa buong sanlibutan sumasampalataya. May tao bang ganon? Diyos po yung ganon. Wala pong kakayahan po yung taong gano'n. Basahin ko sa inyong muli. At sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Tanyo nga, Diyos po yung Panginoong Yesus. Kasi siya po yung nakakaalam ng sikreto ng mundo, ng sikreto ng tao. Ganun po. Alam niya po yun. Siya po yung nakakaalam ng lihim ng tao. Alam niya yung nasa kadiliman, ganoon. Alam niya yung nasa kadiliman ng Panginoong Yesus. Alam niya lahat. Ito sabi ng banal na kasulatan, Siya yung tumataan sa sa may pagpipisa ng Panginoong Yesus. Sa gathering, siya po yung tumataan doon. Itong sabi ng banal na kasulatan,
Pagka merong nagtitipon sa dako, o ano po yun, yung bang tumataan doon ang Diyos. Ang Diyos na tumataan doon, yung Panginoong Yesus po. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa Oseas 11:9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo. At hindi ako paroroon na may galit. O, kita nyo nga, hindi siya tao, sabi niya rito. O, kasi siya yung tumataan sa gitna ng pagpipisan, di ba, yung Panginoong Yesus. Hindi naman tumataan yung Ama sa pagpipisan, kundi yung Panginoong Yesus, Sabi nga ng Panginoong Yesus, sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, duroon ako kasama nila. Ayun, ito po yung verse na yun. Siya po yung tumataan sa pagpipisan. O, di ba, pag nagpipisan, may gathering, di naman natin nakikita yung Panginoong Yesus, dumudoon siya, di ba? O, ganun. Diyos po yun. O, basahin ko sa inyong muli dito. Sa Oseas 11:9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. O yun o. Sabi rito, ang banal sa gitna mo. O yung banal sa gitna mo, yung tumataan sa pagpipisan, yung Panginoong Yesus po yun. Kasi binabaluktot nung mga bulaang propeta to, itong mga basa rito Tapos babasahin nila yung sa may 8, na ako'y tao. O mali po yun kasi hindi mo binasa yung simula Dapat pag mag-aaral ka ng Holy Scripture, basahin mo yung simula para maintindihan mo. Ganun po. Ito, sabi rito, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. O yun, binabaliktad nila yun. Tapos babasahin nila yung 1, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanang nakita ko sa Diyos. Sabi nilang ganun hindi naman nila binasa yung nagkatawan tao, tsaka yung bago nila lang yung langit at lupa, di ba? Dapat basahin mo yung sa una, bago ka pumunta ron sa gitna. Binasa mo nasa gitna na Kasi yung dito, ang banal sa gitna mo, sabi rito, tumataan sa pagpipisan, di ba? Sa pagkakatipon, yung Panginoong Yesus. Hindi naman pwedeng tumaan yung Ama dun Wala naman natatala na naduroon yung Ama, di ba? Kundi yung Panginoong Yesus. Sabi niya, sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, duroon akong kasama nila. Ayun po, siya yung tumataan sa pagpipisan. Sabi niya rito, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo. At hindi ako paroroon na may galit. Siya yung tumataan sa pagpipisan Ang nagsasalita po rito, yung Panginoong Yesus. Hindi naman pwedeng makaparoon ka sa Ama Sabi nga ng Panginoong Yesus walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya siya yung dumoroon. Ang verse na to, sa Panginoong Yesus to, siya yung tumataan sa gitna ng mga pagpipisa sa may gathering. Siya po yun. Hindi po yung Ama ang tumatahan, kundi ang Panginoong Yesus. Hindi mo naman nakikita ang Panginoong Yesus, di ba? Tumataan doon. Ganun po yun. Kaya ating Panginoong Yesus, Diyos po yun, hindi po yun tao. Kasi babasahin nila yung ganun. Yung Diyos sabi niya, hindi siya tao. Tapos babasahin nila yung 40, sa 40, 8, ako'y tao. Bakit yung pinagsisikapang batuhin? Ako'y tao. Tamo tao raw. Sabi na, tao na ang Panginoong Yesus, di ba? Binasa nila yung kalagitnaan, hindi naman binasa yung una na nagkatawan tao, di ba? Ganun po yung mga bulaan yung kinakaila yung Panginoong Yesus. Kaya pagdating ng Panginoong Yesus, ganun pa rin aral nila. Antichrist yung aral, ikakaila ng Panginoong Yesus yan. Kasi Diyos ang ating Panginoong Yesus Siya yung tumataan sa gitna ng pagpipisan, hindi po yung Ama. Dahil walang makapororoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sabi ng Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo rito. Sa 11 ng Oseas 9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit.
Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo. Ayun o, ang banal sa gitna mo, siya yung tumataan sa gitna, sa gathering, sa pagpipisan. Yung Panginoong Yesus po yun. Sapagkat sabi ng Panginoong Yesus, sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, duroon akong kasama nila. O siya po yung tumataan, hindi po tao yun. Hindi mo nga siya nakikita di ba? Hindi mo nga nakikita yung Panginoong Yesus Tapos sabihin mo tao, binabaluktot niya yung verse. Siya nga yung nasa gitna yung tumataan Duroon akong sa gitna nila, sabi niya gano'n. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sabi ng Panginoong Yesus dito sa sa Mateo 18:19. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasundoan ng dalawa sa inyo sa lupa na naukol sa anumang bagay na kailang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Yung katumbas na salitang naroon sa gitna nila, yun po yung nasa Osea, siya yung tumataan. Ang banal sa gitna mo, duroon yung Panginoong Yesus. Siya po yung dumuroon sa mga gathering, sa mga pagpipisa ng church, yung may sumasamba. Siya po yung dumuroon, hindi po yung Ama. Dahil walang makaparoroon sa Ama, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Sabi niyang ganon. Kaya po yung Diyos yung Panginoong Yesus, kasi binabaluktot niya yung turo, yung base Hindi naman ganun yun Siya po yung tumataan sa pagpipisan. Ganon Alam niya yung lahat ng lihim ng tao, alam ng Panginoong Yesus yun. Alam ng Panginoong Yesus, pero alam din ng Ama. Pero ang nakakaalam muna, kasi siya nag-aalaga ng tupa, ang Panginoong Yesus. Yung lihim ng tao, siya po yung nakakaalam dun. Kasi nga, yung puso, Diyos lang nakakaalam ng puso, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung lihim ng puso, siya nakakaalam nun. Ito sabi ng banal na kasulatan, Kaya alam niya yung mga lihim ng sanlibutan, ng mga tao, alam ng Panginoong Diyos yun, ng Panginoong Yesus. Ito sabi, alam niya yung haka ng puso Ito sabi ng banal na kasulatan Jeremias 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Ako ang Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Yung Panginoong Yesus po yun, yung nakakaalam ng puso. Sabi niya, di ba, wag muna kayo mag-Seattle. Siya yung nakakaalam ng lihim ng puso, yung Panginoong Yesus. Kasi siya yung nag-aalaga ng tupa. Siya po yung nakakaalam ng lihim ng tao, yung panaginip. Alam niya po yun. Sabi niya, ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay yung ipagsigawan sa mga bubungan, di ba? Ganon, siya po yung nakakaalam ng mga lihim ng tao. Siya yung nakakaalam ng lihim ng tao, yung mga panaginip ng tao. Kasi may nung naginip si Paraon at saka si Belsasar. Ipiniliwanag ni Daniel. Sabi ni Daniel, wala sa akin ang pagpapaliwanag, kundi sa Diyos. Yung Diyos na yon, yung hininga dinasalan ni Daniel, yun yung Panginoong Yesus. Kasi nga, hindi makaparoroon sa Ama yung tao, kundi sa pamagitan niya. Ang Panginoong Yesus po ang nakakaalam ng puso, yung Panginoong Yesus po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya nakasisiyasat ng lihim ng puso ng tao Siya ang sumusubok ng puso, alam niya yung lihim ng tao. Ganun po, ito, basahin ko sa inyo to. Siya yung nakakaalam ng lihim ng puso ng tao. Siya yung sumusuko puso. Kaya Diyos yung ating Panginoong Yesus, hindi po tao yun. Mali po yung aral nyo. Wala po dyan yung buhay na walang hanggan. Ang Yesus mo tao, wala po dun. Nasa kapangyarihan pa kayo ng Diablo. Ito sabi ng banal na kasulatan,
Siya yung nakakaalam ng lihim ng puso ng tao ng lihim ng tao Dito Apokalipsis 2:21. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya ayaw magsisi sa kanyang pakikipid. Narito, aking siyang iraratay sa higaan at ang mga nakiapid sa kanya sa malaking kapigatian. Maliban na kung siya ay magsisipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. At malalaman ng lahat ng mga iglesia, dito, lahat ng iglesia sabi rito, hindi isa lang ang iglesia kasi ang iglesia marami talaga Ito. At malalaman ng lahat ng iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga puso at pag-iisip. Sumasaliksik ng pag-iisip ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Lahat ng iglesia dyan, yung sumusunod sa utos ng Diyos, siya yung nakakasaliksik ng puso. Yung iba naman dyan sabi nila sila lang yung iglesyang tunay Sila yung maliligtas Hindi po yan, mali po yun. Marami pong iglesia. Ayon po sa banal na kasulatan Ito, sabi ng Panginoong Yesus dito basahin ko po sa inyo muli. At malalaman ng lahat ng mga iglesia, di ba sabi, maraming iglesia. Hindi po yung sa Pilipinas lang yung tinubos, maling aral po yun. Kasi lahat ng iglesia sa Diyos yan. Siya nga yung sumasaliksik ng lahat ng puso ng iglesia Yun po yung Panginoong Yesus kasi siya po yung nag-aalaga ng mga tupa. Kaya Diyos yung Panginoong Yesus, hindi po tao yun. Siya po nakakaalam ng lihim ng tao Basahin ko sa inyong muli. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y ang sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Siya po nakakaalam ng lihim ng tao, yung Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos, nakakaalam ng lihim ng puso ng tao. Kasi nga dito sa si Paraon, na naginip si Paraon, o pinaliwanag ni Jose, pero sabi ni Jose, wala sa akin ng pagpapahayag ng kaalaman, kundi ang Diyos. Ang Diyos na yun, yung Panginoong Yesus. Gaya si Daniel, di ba? Na naginip si Belsasar, sabi naman ni Daniel, wala sa akin ng pagpaliwanag. Sabi niyang ganon. Ito, basahin ko sa inyo muli. Siya yung nakakaalam ng pag-iisip ng tao at saka siya nakakaalam ng lihim ng tao at saka yung lihim ng mundo, yung Panginoong Yesus po. May tao bang ganon? Nakakaalam ng lihim ng mundo at saka nung lihim ng tao, lahat ng tao. Wala pong tao makakagawa nun, yung lihim ng tao sa buong mundo, alam mo. Lihim ng mundo, alam mo. Wala pong tao makakagawa nun. Ito sabi ni Daniel, kasi yung hari sa, na naginip, si Belsasar, piniliwanag ni Daniel yung panaginip niya. Pero yung panaginip niya, yung lihim ng panaginip niya, hindi nanggaling kay Daniel, kundi tinuruan siya ng Diyos. Ang Diyos na yun, yung Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan, pinaliwanag niya yung panaginip dito, na naginip kasi itong hari nung kapanahunan ni Daniel. Sabi ni Daniel, wala sa akin ang pagpapaliwanag. Liban sa Diyos, na ang tahanan ay hindi kasama ng mga anak ng tao, sabi ni Daniel dito. Ito, kasi mahaba-haba ito, iiksihan ko na lang ang basa dito po sa 2 Gs, tapos patuloy. At ang mga Kaldeo ay nagsisagot sa harap ng hari na nagsasabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng mga bagay ng hari. Palibas ay walang hari o Panginoon o pinunuman na nagtanong ng ganoong bagay sa kanino mang mahiko.
engkantador o sa kaldeo. At ang isang mahirap na bagay ang iniusisa ng hari at walang ibang pagpapaaninaw sa harap ng hari. Maliban na ang mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Ayun o. Ang nakapagpaaninaw ng lihim ng panaginip ng hari rito, yung Diyos daw, yung ang tahanan, hindi kasama ng anak ng tao. Yun po yung Panginoong Yesus, yung nagpaaninaw kay Daniel. Kasi pinaliwanag ni Daniel, pero yung lihim ng puso ng hari, o pinaalam kay Daniel ng Panginoong Yesus ng Diyos, sabi rito. Sabi rito, liban na ang Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. O di ba ang ating Panginoong Yesus tagalangit yan, hindi naman siya tagalupa. O sabi ito, basahin ko muna sa inyo rito. Ang Panginoong Yesus tagalangit, hindi siya tagalupa Kasi sabi rito, wala sa akin ang pagpaliwanag kundi sa Diyos. Kasi nga, ating Panginoong Yesus, tagalangit yan. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa may 3. Dito po sa 3. Tagalangit ang Panginoong Yesus Dito po sa 1:3:31. Anong gagaling sa itaas, sumasa ibabaw ng lahat. Anong galing sa lupa ay tagalupa nga. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. O tagalangit yung Panginoong Yesus, di ba? At dito naman po sa 3:13. At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. O tagalangit yung ating Panginoong Yesus Kaya siya yung nagpaliwanag daw, sabi ng gano'n, maliban sa Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. O di ba sabi ng gano'n? O yun. Tagalangit kasi ang Panginoong Yesus Ito sabi ng banal na kasulatan din sa sa 8. Sa 8 ng 1:23. At sa kanila kanyang sinabi, kayo mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. O taga-itaas ang Panginoong Yesus. Kayo mga taga-sanlibutan ito, at ako'y hindi taga-sanlibutan ito. Ayun Ang Panginoong Yesus hindi taga-sanlibutan. Kaya sabi ni Daniel dito, liban na ang mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Ayun Yung nagbigay ng paliwanag dun sa hari ng panaginip niya, si Daniel. Pero yung pagpaliwanag ni Daniel, nanggaling po sa Diyos yun. Nanggaling po sa Diyos. Yung panaginip ng hari rito. Babasahin ko sa inyong muli rito, tapos papatuloy ko. Kasi ang nagpaliwanag dito ng panaginip ng hari, yung Diyos. Tapos sinabi ng Diyos sa Panginoong Yesus kay Daniel. Tapos piniliwanag ni Daniel. O ganun. Kaya inuna ko muna yung basahin yung tagalangit. Kasi sabi rito yung magpapaninaw ng lihim ng puso, yung panaginip yung malibang sa Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Sabihin yung mga Diyos, yung Panginoong Yesus po yun. O basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Daniel 2:10. Kasi nanaginip po yung hari dito si Nabucodonosor walang makapagpapaliwanag ng kanyang panaginip kundi si Daniel Pero yung paliwanag ni Daniel, galing sa Diyos po yung pagpaliwanag niya. Yun po yung Panginoong Yesus. So, binigyan siya ng kaalaman si Daniel para maipaliwanag niya yung panaginip ng hari. O yun, ang Diyos po nakakaalam ng mga lihim ng tao. Yun po yung Panginoong Yesus. Gaya di ba sabi sa Apokalipsis 2, yung sa Jeremias din, 17, yung Panginoong Yesus po yun, ang nakakaalam ng mga lihim ng tao, lihim ng mundo. Ito, basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Dito po sa Daniel 2:10. Simula to sa 1, yung lang, babasahin ko na lang po sa 10 kasi mahaba. Ito, ang mga Kaldeo ay nagsisagot sa harap ng hari na nagsasabi,
Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng mga bagay ng hari. Palibasay walang hari na Panginoon o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, enkantador o sa kaldeo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari na walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari. Maliban na mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Ayun, nakapagpaliwanag ng panaginip niya yung Diyos na hindi kasama ng tao, sabi rito. Yun po yung Panginoong Yesus. Ipinahayag kay Daniel. Ipinahayag naman ni Daniel dun sa hari. Kaya hindi sila, kasi papatayin yung mga biyag dito, yung mga lahat ng pantas pagka hindi na paliwanag ni Daniel yung panaginip ng hari. O ang nagbigay ng kasagutan kay Daniel, yung Diyos po, yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yung nakakaalam ng lihim ng tao, yung Panginoong Yesus, o siya rin po yung nakakaalam ng lihim ng buong mundo. Siya po, ang Panginoong Yesus po. O basahin ko, tapos patuloy ko. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at toong nag-alab sa galit. At tag-utos sa nalipulin ang lahat ng pantas na tao sa Babylonia. Sa gayon, itinanyag ang pasya at ang mga pantas na tao ay papatayin. At hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Na magkagayon, nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Aryok na punong kawal ng bantay ng hari, na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y sumagot at nagsabi kay Aryok na punong kawal ng hari, bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari? Na magkagayoy, ipinatalastas ni Aryok ang bagay kay Daniel, at si Daniel ay pumasok at tumiling sa hari na takdaan siya ng panahon, at kanyang ipaaninaw na sa hari ang kahulugan. Na magkagayoy, naparoon si Daniel sa kanyang bahay at pinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael, kay Asarias na kanyang mga kasama, upang sila'y magsipagnais ng kawaan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mga matay na kasama ng ibang mga pantas na tao sa Babylonia. Na magkagayon, nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Na magkagayon, pinuri ni Daniel ang Diyos ng langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya, at Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa mga makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim na lihim na bagay. Kanyang nalalaman kung ano nang nasa kadiliman. At ang liwanag ay tumataang kasama niya. Ayun, nalalaman ng Diyos yung mga lihim ng bagay ng tao. Yun po yung Panginoong Yesus. Patuloy ko. Pinasasalamatan kita, pinupuri kita, o ikaw na Diyos na aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas, at nagpapatalastas ngayon sa akin na ninanais namin sa iyo, sapagkat iyong pinaalam sa amin ang mga bagay ng hari. Kaya't pinasok ni Daniel si Aryok na siyang inihalal ng hari, na talipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. At siya'y naparoon at nagsabi sa kanya, ganito, huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari, aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan. O yun, yung kahulugan na hinihingi ng hari rito, na kasi yung lihim ng puso ng tao, ang Diyos nakakaalam nun O, pinaaninaw ni Daniel, pero yung pagpapaaninaw ni Daniel, nanggaling po sa Diyos yun. Yun po yung Panginoong Yesus na nagbigay sa kanya ng kaalaman para maipaliwanag niya yung panaginip ng hari. O yun, ganun din po ron sa may kay Paraon sa Henesis. O, ang nagbigay ng lihim doon, o yung Panginoong Yesus, sabi ni Jose. Iba namang istorya rito, ang naghahayag ng mga lihim, yung Diyos din. Sabi rito
ni Jose. Ganun din po to, yung parang isang istorya lang yung nangyari kay Jose at saka kay Daniel kasi nabihag sila noon eh. Si Jose binenta sa Ehipto tumira sa Ehipto. Ang sabi rito, maliban sa Diyos ang magpapaliwanag hindi siya. Yun, alam ng Diyos yung lihim ng tao, yung lihim ng mundo. Yun po yung Panginoong Yesus, nakakaalam ng lahat ng lihim. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan siya po yung nakakaalam ng lihim ng tao tsaka yung mundo, ang Panginoong Yesus. Meron bang tao makakaalam nun? Alam niya yung lihim ng tao tsaka yung lihim ng mundo. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yung Panginoong Yesus po yun, yung alam niya yung lihim ng tao tsaka lihim ng mundo. Dito po sa 13. Dito po sa 13:35. Sabi rito ng Panginoong Yesus. Ito, upang matupad ang sinilita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasasayin ko ang mga tatagong bagay, buot ng itatag ang sanlibutan. Kita nyo nga, isasaysay ng Panginoong Yesus yung natatagong bagay, buhat ng itatag yung sanlibutan. Kasi nga, ang Panginoong Yesus kasama sa paglalang po yan. Kaya, sabi niya, isasaysayin ko ang mga bagay na tago, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kasi nga, kasama siya sa paglalang ng Ama, di ba? At basahin ko sa inyo muli rito. Sa Mateo 13:35, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukin ko ang aking bibig sa mga talinghaga. Sasasayin ko ang mga natatagong bagay. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Alam niya yung mga lihim ng sanlibutan, yung Panginoong Yesus kaya Diyos po yun. Wala pong taong makakaalam nun. Sasaysayin mo yung mga natatagong bagay, buhat ng nilalang yung sanlibutan. Alam ng Diyos yun. Yung Diyos pong yun, yung Panginoong Yesus, ganun po. Mahaba po kasi itong aral na to, Medyo hindi ko na binabasa yung ibang verse dahil mahaba po. Siya kasi nakakaalam ng lihim ng puso ng tao, yung Panginoong Yesus, di ba? Yung sa Apokalipsis na binasa ko sa inyo, saka sa Jeremias, Panginoong Yesus po yun, dahil siya po yung nag-aalaga ng tupay. Sabi nga, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Ito, siya yung nakakaalam ng puso. Maraming verse to, kinokontihan ko lang po yung basa kasi mahaba po talagang aral to. Ito sa Roma, siya yung nakakaalam ng mga puso ng tao. Sa araw na tulan ng Diyos, ang mga lihim ng tao, sabi niyan dito sa Roma, mahaba to, 2:14. So, babasahin ko sa inyo rito sa Roma 2:14. Sa Roma 2:14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito'y walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyagan ng gawa ng kautusan na sulat sa kanilang puso. Napitutunganan ito pati ng kanilang buddhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagtsangusapan, nagsusumbungat at nagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na tulan ng Diyos, ang mga lihim ng tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamagitan ni Jesucristo. Tayo nga, siya yung hatol sa puso ng tao. Kasi alam niya nga yung lihim ng tao, yung Panginoong Yesus, alam niya. Ito, basahin ko sa inyo muli. Sa may Roma 16, alam ng Panginoong Yesus yun, yung lihim ng puso ng tao. Kaya ang ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Siya po yung nakakasiyasat ng puso. Ito, basahin ko sa inyo muli.
Sa araw na tulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamagitan ni Hesus Kristo. O kita nyo nga, alam ng Panginoong Yesus yung mga lihim ng tao. O alam niya rin yung lihim ng mundo, di ba? Sabi sa Mateo 13:35. O Diyos po yung ating Panginoong Yesus kasi walang makakagawa po nun. Alam mo yung lihim ng puso ng tao sa buong mundo. Tapos alam mo yung lihim ng earth. O ang Panginoong Yesus lang po nakakaalam nun, yung Diyos po. Kaya Diyos po yun, di po tao yun. Wala pong kakayahan ng tao na makaalam ng lihim ng tao. Wala pong kakayahan ng tao na alam yung lihim ng sanlibutan, buhat ng itatagan sanlibutan, di ba sabi? Ito, basahin ko sa inyo muli ito sa Roma. Sa araw na tulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamagitan ni Hesus Kristo. Ayun o, alam ng Panginoong Yesus yung lihim ng tao sa kanang mundo. Kaya Diyos po yung ating Panginoong Yesus, hindi po tao yun. Basahin niyo po yung nagkatawan tao at saka nag-anyong laman. Para hindi po kayo nadadaya. Binubulag kayo ng mga pastor ng kadiliman Diyos po yun. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi siya nakakaalam ng lihim ng puso ng tao, yung Panginoong Yesus Siya yung hahatol sa tao, di ba? Bibigyan niya ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. O, yun po yung Ito, basahin ko sa inyo dito sa unang Korinto naman, 4:5. Kaya nga, wag muna kayo magsiyatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. O, tayo nga, ang Panginoon nakakaalam ng nalilihim ng tao sa kadiliman. O, alam niya yun At ipahayag naman ang haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa'y magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. O tanyo nga siya yung nakakaalam ng lihim ng puso ng tao sa buong mundo. O may tao bang gano'n? May kakayang alam nga ng Diyos kung ano yung ginagawa mo Ang Diyos na yun, Panginoong Yesus. O basahin ko sa inyong muli. Dito sa unang Korinto 4:5. Kaya nga, wag muna kayong magsiyatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso. O yun At kung magkagayon, ang bawat isa'y magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. O yun kung anong ginagawa mo, alam ng Panginoong Yesus yun. Alam niya yung haka ng puso mo. O yun, Diyos lang po yung nakakaalam ng lihim ng puso ng tao, at saka Diyos lang po nakakaalam ng lihim ng buong mundo, ng sanlibutan, di ba? O ganoon, Diyos po yung Panginoong Yesus, hindi po tao yun, mali po kayo ng aral. Bulag na bulag ang isip nyo tungkol sa Panginoong Yesus. O binulag kayo ng Diyos ng sanlibutan nun. Ito, alam ng Panginoong Yesus yung lihim ng sanlibutan Ito, basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Alam niya yung lihim ng sanlibutan kasi nandun ang Panginoong Yesus nung itinatag yung sanlibutan Alam niya yung lihim ng mundo Ito naman yung lihim ng mundo. Babasahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Dito po sa Mateo 13:35. Upang matupad ang sinalita sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukin ko ang aking bibig sa mga talinghaga. Sasaysayin ko ang natatagong bagay. Buhat ng itatag ang sanlibutan. O kita nyo nga, buhat ng itatag ang sanlibutan. Alam ng Panginoong Yesus yung lihim ng sanlibutan. May tao bang ganon? Kasi nga kasama siya sa paglalang, di ba? O, ganun po. Nilalang ang lahat ng mga bagay para sa kanya at ukol sa kanya. O, di ba? Sabi sa Kolosas. O, siya po yung yung nakakaalam ng lihim ng mundo, nakakaalam ng lihim ng puso ng mga tao, Diyos po yun. Yun po yung ating topic kasi mahaba po to, marami pa akong babasahin sana sa inyo. O yun po yung ating paksang natapos. The secret of the earth and men known to God. The God is this, our Lord Jesus Christ. It is topic done. Ayun po yung ating topic na natapos po. Ang lihim ng mundo at lihim ng puso ng mga tao.
Ang Diyos po ang nakakaalam. Ang Diyos na yon ay ang Panginoong Yesus. Yun po. God bless po. Sana naintindihan nyo. Ang nakakaalam ng lihim ng puso ng tao at ang mundo, ang Panginoong Yesus. O wala na pong iba. Ay, yung Ama pa pala. Alam pa rin pala ng Ama yon. Kasi parehas pala ng pagka-Diyos yung ating Ama at ang Panginoong Yesus. God bless po. Ingat po. Yan po yung ating paksang natapos. God bless. Ingat po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus.